Nagsimula ang movie kung saan ay ipinakita ang mga batang lalaki na naglalaro ng football, at birthday pala ng isa nilang kasamahan sa grupo, at upang maging special ang kaarawan nito ay inaya sila ng kanilang coach na pumunta sa isang malapit na kuweba, at tuwang-tuwa silang lahat na pumunta doon, kaya't nagbike na silang lahat kasama ang kanilang coach maliban sa isa nilang kasamahan dahil may gagawin ito sa bahay. At ngayon lang pala sila napunta sa kuwebang ito, wala silang kaalam-alam na nakarating na pala sila sa third chamber ng kuweba. Ang chamber na ito ay may 1 kilometro ang layo mula sa entrance, at pagpasok nila dito ay biglang sumama ang panahon sa labas at pagkatapos ay umulan ng napakalakas, hindi ito isang pangkaraniwang ulan lang at tumatagal ito ng maraming mga araw. Pagkatapos ay ipinakita ang magulang ng may birthday ng araw na iyon at naghanda ang mga ito para sa kanilang anak, ngunit nainip na ang lahat dahil hanggang ngayon ay hindi pa din bumabalik ito. Sinabi sa kanila ng naiwan kanina na nagpuntahan ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa isang kuweba. Napakalakas ng ulan kaya't hindi ligtas at napakapanganib din ng kuwebang iyon. Kaya agad silang tumawag ng emergency service upang mapuntahan ang kanilang mga anak. Nagsipasukan na ang lahat ng rescue team sa loob ng kuweba kung saan ay sobrang puno ng tubig ang ilog, at wala silang nakitang kahit sino doon. Pagkatapos ay nakarating na sila sa third chamber at dito din sa chamber na ito nakarating ang mga batang lalaki kanina. Dahil napuno na ng tubig ang kuweba kaya't nahirapan at lumala na din ang kalagayan ng mga diver. Pagkaraan ng mga oras at kahit sa sobrang hirap ay nagawa din nilang makalabas sa kuwebang iyon dahil sa sobrang lala ng kanilang kalagayan kaya't hindi na din sila makakilos sa kuweba. Samantala sa labas ay patuloy na naghihintay ang kanilang mga magulang, ngunit isang masamang balita ang nalaman nila dahil hindi makita ang kanilang mga anak sa loob ng kuweba, kaya't gumuho ang pag-asa ng kanilang mga magulang dahil hindi nila alam kung makikita pa ba nila ang kanilang mga anak. Kinabukasan ay walang tigil pa din ang ulan kaya't napupuno pa din ng tubig ang loob ng kuweba. Gumamit na ng iba't ibang mga pump upang mahigop palabas ang tubig sa kuweba, ngunit hindi din sila nagtagumpay dito, at naging viral ang balita na mayroong 13 mga kabataan ang nakulong sa kuweba. Nagpuntahan na din ang mga tao sa iba't ibang mga bayan upang magbigay ng tulong sa kanila, at matapos malaman ang balita ay may dumating na isang lalaki sa bayan na iyon, at kabisado ng lalaking ito ang mga kuweba at mga bundok. Kinausap at sinabi nito sa isang lalaki na sa palagay ko ay hindi lang tubig ulan ang nasa kuwebang iyon dahil maraming sinkholes doon. Kaya't dahil dito ay mabilis na nakakapasok ang mga tubig sa kuweba, kaya't agad na silang nagpunta sa kuweba kung saan ay nakita nila ang mga sinkholes doon na dinadaanan ng mga tubig. Sinubukan nilang pagtatakpan ang mga ito upang hindi makapasok ang mga tubig at magkaroon ng pagkakataon na makalabas ang mga bata sa loob, at 5 araw na ang nakararaan at hindi pa din nakikita ang mga bata, at bigo ang lahat ng mga diver na mahanap ang mga ito, kaya't humingi na ng tulong ang gobyerno ng Thai sa Amerika, at nagpadala ang Amerika ng kanilang pinakamagagaling na mga diver sa kanila, at ang isa sa mga ito ay si Rick at ang isa naman ay si John, at agad na bumiyahe at nagsipuntahan ang mga ito sa kuwebang iyon, at ang una nilang misyon ay ang iligtas ang mga bata. Napakataas ng level ng tubig at mahirap ng huminga sa kuweba, kaya't mahihirapang mabuhay din ang kahit sinong mapupunta dito. Nakarating na sila mula 800 meters hanggang sa 1,600 meters na lalim ng kuweba, ngunit wala pa din silang nakitang kahit na anong bakas ng mga bata, at ang nakita lang nila ay ang isang engineer doon na naglagay ng isang pump, at nagpanik ito dahil sa sobrang taas ng tubig kaya't iniligtas siya ni John at Nick at binigyan nila ito ng oxygen mask. At talagang takot na takot ang lalaking ito kaya tila siya na ang naging misyon ni Rick upang mailabas. Pagkatapos ay sinabi nila sa governor ang isang masamang balita na hindi nila nakita ang mga bata sa lalim na 1,600 meters, at posible na nasa mas malalim pa ang mga ito o kaya naman ay maaaring patay na ang mga bata, ngunit wala naman silang nakitang kahit anong katawan, at 7 araw nang nakulong ang mga ito sa loob ng kuweba, kaya't nagdesisyon na ang rescue team na pumunta sa pinakamalalim upang hanapin ang mga bata, ngunit ang problema dito ay patuloy na tumataas ang tubig sa loob ng kuweba, kaya't mas nahirapan sila dahil kinakailangan muna nilang maghintay na tumila ang ulan. Pagkatapos ay sinabi sa governor ng lalaking nagtikip ng sinkhole kanina na dapat nating ibahin ang direksyon ng tubig na umaagos papunta sa kuweba, kaya't dahil dito ay pupunta ang mga tubig sa mga pananim sa bukid at maaaring masira ang mga ito, ngunit may posibilidad naman na mailigtas ang mga bata, kaya't ipinaliwanag nila ang bagay na ito sa mga magbubukid, bagamat malaking kawalan ito para sa kanilang ngunit maililigtas naman ang buhay ng mga bata. Salamat na lang at hindi naging makasarili ang mga magbubukid at para sa kanila ay mas mahalaga ang buhay ng 13 mga bata kesa sa pera,
kaya't pumayag na silang lahat sa idea ng governor, at sa wakas ay na-reverse na ang agos ng mga tubig, at nang bumabaw na ang tubig sa kuweba ay pumasok na ulit ang mga diver dito, at pagkatapos ay nakarating na sila sa higit na 2,200 meters ngunit wala pa din silang nakita, at nang pabalik na sila ay biglang nakita ni John ang isang ilaw na mula sa malayo, at sa kabutihang palad ay nakita na nilang buhay at ligtas ang mga bata ngunit gutom naman ang mga ito. Kinuhanan sila ng video ni Rick at John dahil wala silang mga oxygen mask kaya't hindi nila ito mailalabas. Sinabi ng coach sa video na siya ang may kasalanan dahil siya ang nagyaya sa mga bata sa kuweba, ngunit sinabi ng mga bata na hindi, dahil si coach ang dahilan kung bakit kami nakaligtas lahat. Pinag-meditate niya kami at binigyan ng lakas ng loob upang mabuhay, at binigyan niya kami ng pag-asa na makakalabas din kami dito. Pagkatapos ay sinabi nila John na papunta na dito ang aming team upang iligtas kayong lahat. Lakasan nyo lang ang inyong mga loob at sasabihin namin sa labas ang magandang balita na buhay kayong lahat. Pagkalabas ay sinabi na nila kagad sa lahat na buhay ang lahat ng mga bata, at ipinakita din nila ang kuha nilang mga video sa mga ito kaya't masayang masaya ang lahat, ngunit hindi naman naging masaya sila John at Rick at sinabi nila sa governor na napakataas pa din ng tubig sa entrance kaya't magpapanik ang mga bata. Pagkatapos ay dinala na sila ng mga pagkain ng rescue team, at nagpunta na din ang mga doktor doon, ngunit wala pa ding paraan ang gobyerno upang mailabas sila sa kuweba, kaya't nang dahil dito ay sumama ang loob ng mga magulang sa gobyerno, at walang maibigay na kasagutan sa kanila ang governor. Sumulat na din ang mga magulang sa kanilang mga anak upang mabigyan nila ito ng lakas ng loob, at upang mailabas ng buhay ay nagpatawag sila John ng isang doktor, at nagplano sila na patulugin ang mga bata at lagyan ng oxygen bago ilabas, ngunit ayaw naman ito ng doktor dahil baka magising ang mga bata sa kalagitnaan ay lalo lang magpapanik ang mga ito, ngunit wala nang ibang maisip na paraan sila John at Rick. Samantala sa kuweba ay natali ang paa ng isang rescue team sa ilalim ng tubig at namatay ito nang matanggal ang kanyang oxygen. Samantala ay napagtanto din ng doktor at ng rescue team na tama pala ang payo nila John at Rick, kaya't sinabi na ng dalawa ang kanilang naisip na paraan sa governor. Kinagabihan ay tinuruan na ng doktor ang rescue team kung paano turukan ng pampatulog ang mga bata. Kinabukasan ay naghanda na sila upang gawin ang kanilang misyon na ilabas ang mga bata sa kuweba, at sa labas ay maraming mga tao at mga magulang ang mga nagdarasal para sa kaligtasan ng mga bata, dahil kung may mangyayaring masama ay maaaring ilabas ng patay ang kanilang mga anak. At pagpasok ng rescue team sa kuweba ay nalaman nila na hindi pwedeng ilabas ang mga bata ng sabay-sabay. Kaya't naisip nila na apat-apat na lang muna ang kanilang ilalabas. Tinurukan na nila ito at itinali ang mga kamay at mga paa kung sakaling magising ito sa kalagitnaan ng tubig ay hindi sila magpanik at magwala, at habang papaalis sila ay nagising ang isang batang lalaki, kaya't tinurukan ulit nila ito ng pampatulog. Pagkatapos ay itinali nila isa-isa ang mga bata sa isang tali at inilabas. At sa wakas matapos ang lahat ng kanilang pagsisikap ay naiahon na nila ng ligtas ang apat na mga bata. Nang sumunod na araw ay nailabas nila ulit ang sumunod na apat, at 5 na lang ang natira sa kuweba at ito ay ang apat na mga bata at isang coach. Pagkatapos ay bumuhos ang malakas na ulan kaya tumaas na naman ang tubig sa loob ng kuweba, ngunit nagpatuloy pa din ang rescue team sa kanilang misyon na kuhanin ang natitirang mga bata, at pagkatapos ay itinali na nila ang mga ito sa isang lubid at ilalabas sila isa-isa ng bawat diver, ngunit nagkamali naman ang isang diver dahil nabitawan niya ang tali kaya't tinangay siya ng tubig, at buti na lang ay nahawakan niya ang isang bato kaya't hindi nalagay sa panganib ang buhay ng batang hawak-hawak niya, at pagkatapos ay nakita na sila ni Ricky at sa wakas ay nagawa na nilang maiahon ang batang ito at ang coach, at nagtagumpay na sila sa kanilang misyon at nailigtas na nila ang 13 buhay ng mga bata, at sa huli ay makikitang masayang-masaya na ang lahat. Ang aral ng moving ito ay kailangang matuto tayong magpaalam sa ating mga magulang kung tayo ay may pupuntahan upang hindi tayo mapahamak. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.